Isa sa pinakamatunog na pangalan na papalit bilang kalihim ng Department of Education ay itong si Sani Angara. Bagay ba siya, no? Bagay ba siya? O gusto niya pa? Yun ang tanong dyan. If ever na ialok sa kanya ng presidente, and I think iaalok sa kanya, medyo confident ako na iaalok kay Sani Angara. If ever na ialok sa kanya, tanggapin niya kaya? Kasi may mga nagsasabi na si Angara, medyo opposition din daw ito. Iyan, tanggapin niya kaya? Itong offer ni PBBM if ever, may sagot na po si Sani Angara dyan. Why not? Yan, nasa politico.com. Simple lang ang sagot niya, why not? Sani Angara open to heading DepEd. So walang problema kasi two-way ito. Gusto na nga alokan kasi may mga inalok na raw eh. May isa daw na inalok eh na nag-beg off. Di ba? Tinanggihan daw po yung alok na yan. So if ever, total, magaganda yung rekomendasyon ni Sani Angara na nakukuha eh. He was endorsed by Senate President Chis Escudero, by other senators, Senator Estrada, Senator Revilla. Yan, ini-endorse itong si Sani Angara at marami pa pong ilang mga mambabatas ang sumusuporta dito kay Angara. So ang tanong ngayon, kung alokin siya, ang sagot niya, why not? So interested siya. Actually, win-win na to. Win-win solution ito kay Sani Angara dahil patapos ang karir niya sa Senado. Hindi ba siya pwedeng tumakbo ng re-election dahil hanggang 2 terms lang of 6 years, equivalent to 12 years lang. Kailangan mo muna magpahinga, kailangan mo muna mag-break. So wala siyang gagawin unless tumakbo siya ng congressman, di ba? And I don't see natatakbo siyang congressman. Or kasi ideally kasi yan, natakbo kang governor no sa lugar mo, pero mukhang hindi, mukhang magpapahinga, mukhang magbe-break yan si Sani Angara. Total medyo wala siyang gagawin naman and yung credential siya, bagay din naman sa DepEd, why not daw? Accept niya yung offer na yan. Yan ay kung iaalok sa kanya ni PBBM yung posisyon na yan. Senator Sani Angara is ready to take the leap from the legislative to the executive branch should he be asked by President Ferdinand Marcos to lead the DepEd. Angara on Monday, July 1, said he is open to joining the cabinet following the exit of Vice President Sara Duterte. Actually, sana nga, minsan hinihiling ko rin eh. Kung tayo, bibigyan tayo ng isang request, isang prayer, okay ako kay Sani Angara eh. Naniniwala ako kay Sani Angara sa talino, sa pagiging bata niya, pagiging aktibo. Yan, mas maganda yung mga reforms na may implement siya sa DepEd. May mga ibang contenders. Ang problema kasi, medyo may edad na. No offense naman sa may edad na. No? Halimbawa, kung 87 na, 85 years old na, 75 na, hindi na siya kasing eager o kasing lakas ng kaya ng gawin ng mas bata. No offense tayo dun sa edad. No? Pero we have to consider din kasi yung health yung health considerations ng mga i-appoint. And I think among the options isa to si Sani Angara sa best option, no? Kung ako lang ang mag-grade doon sa apat na mga nirekomenda, si Sani Angara ay 100%, yung iba ay nasa 70-60%. So sana si Sani Angara na lang din. Opo, open naman ho tayo kung sakaling pagkatiwalaan, he told reporters at the sidelines of an event dyan po sa Baler, Aurora. Angara said an offer from Marcos to join the cabinet would be impossible to resist. Ang concern lang naman ng ibang mga loyalista kasi ano daw ito may pagkadilawan daw, may pagka-opposition daw ito si si Sani Angara. I don't see na destructive itong si Sani Angara. Yes, siguro sa ibang mga bagay negative ito no or iba yung pagtingin niya sa ibang bagay, pero I don't see na magiging destructive siya sa administrasyon ni PBBM. Even sa mga interviews niya, supportive siya sa sa administrasyon ni PBBM at sumusuporta sila sa administrasyon. So I don't see na makakasira itong si Sani Angara. Let's see if the president needs us and we'd like to help him also. We are helping him in the Senate. So if we can help him in other ways, why not, sabi ni Angara. Angara will bow out of the Senate in 2025 after serving 2 consecutive terms. Anang 6 years po yan. Over the weekend, Marcos said he needs more time to choose a new DepEd chief because of the demand of the position. So, hintay tayo ka-coffee. Sana bukas feeling ko bukas i-announce. may theory ako dyan. Theory ba tawag natin dyan? May pakiramdam ako ka-coffee. Bukas i-announce dyan. Bakit? Kasi bukas may cabinet meeting. So baka sa cabinet meeting, nandiyan na itong bagong secretary at ipapakilala na siya. And after ng cabinet meeting, may press conference yan. Kung nagmo-monitor kayo sa government ka-coffee, sa PCO, no? After ng cabinet meeting, or minsan habang ongoing yung cabinet meeting,
nagpe-press con at doon ipinapakilala. So ako, confident ako, bukas, lunchtime, i-announce ang bagong secretary ng Department of Education. Exciting ha? Exciting ito ka-coffee ha? Antabay kayo bukas lunchtime. Hindi ko alam kung tama ako ka-coffee pero babalikan natin yan kung tama tayo o hindi. Bukas sa live stream natin, malalaman natin yan. Ako naniniwala bukas i-announce yan ka-coffee. Ang bagong secretary po ng DepEd, bukas po yan. So antabay tayo ka-coffee. No? I'll keep you updated. Basta naka-follow kayo sa page natin. We'll post an art card or whatsoever information once na na-appoint na kung sino ang bago nating kalihim. So, make sure na naka-follow kayo sa ating page. Click follow and like sa Facebook. Kung nasa YouTube, click nyo po yung subscribe. Bukas antayin natin ka-coffee. Confident ako bukas lalabas siya. Sana wag yan si Angara, sabi ni Berna Cañeda. Bakit ma? Bakit po kayo ayaw ninyo? I respect everyone's opinion naman. Kaya nga, ayaw ko rin mag-moderator, no? Kasi minsan, ayaw ko naman maging echo chamber tayo, na tayo-tayo lang yung isang idea lang ang lumalabas dito sa channel natin. Maganda, okay din, iba-iba. Bakit po kaya kung Berna Cañeda, no? As long as respectful, bakit naman hindi, di ba? Kay May Soriao Salvidar, ka-coffee, may trample always. Always watching you from Jeddah. Oy, thank you ha, Ms. May Soria Salvidar. Happy viewing po sa inyo. Thank you po lagi sa pagtutok sa atin. Best choice daw, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Kay Gary Pilayan, hi, sa wakas, nakasamba rin ng live. Nasira kasi dati ako account ko, Lodi. Oy, sorry naman, Gary Pilayan. Ayan, thank you. At least nakabalik po kayo sa ating live stream ulit. Alas 10 po yan ng gabi. Philippine time po yan. Minsan daw hindi nagdo-notify ka-coffee, hindi nagdo-notify sa inyo na live na tayo, no? Pasensya na kayo, hindi ko alam sa system ata ng ng YouTube o ng Facebook yan, minsan hindi nagdo-notify. Basta, tingnan nyo na lang yan. Tuwing alas 10 ng gabi, live tayo except Saturdays, no? Lunes hanggang Linggo po yan, maliban po tuwing Sabado. Alas 10 ng gabi, minsan nalilate tayo, mga 10:05, mga 10:10, ganyan. Pero live po tayo everyday, no? Pag hindi naman tayo live, nagdo-notify naman tayo. Let's hope and pray na si Angara, sabi ni Ma'am Jocelyn Cuarteros. Si Celia Peña, supportahan na lang po natin kung sino ang i-appoint ni PBBM. Yes, that's the bottom line, no? Kung sino man yan, pinagkatiwalaan ng presidente yan and we have to support kung sino man yung i-appoint niya. Nina Arosena, hindi kailangan ni PBBM si De Lima, hindi ko iboboto yan. Ayun na, nadali mo na, Ma'am Nina Arosena. O siya, ka-coffee, sige. Ang bilis ng oras, 43 minutes na po nakalilipas. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Pasensya na kayo, medyo maikli lang tayo today. Dahil syempre, may pasok din tayo, no? May regular job din tayo, ka-coffee. So, ingat po kayo. Nasa man po kayong panig ng daigdig, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama po sa akin ngayon. At sa Facebook po ba kayo? At di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuhin na lang, pa-click ka follow at like. At kung nasa YouTube po kayo, i-click nyo lang po yung subscribe at just sa baba, click lang po na subscribe at i-like lang po yung video na yan for our attendance check. Alright, ako magpapaalam na sa inyo. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Goodbye everyone. Good night.